Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Verbena na may international name na Koto. Nasa labas pa rin ito ng ating PAR sa layong 385 kilometers, hilagang kanluran ng Kalayaan Islands. May tagla itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Mabagal itong gumagalaw pahilaga at inaasahan natin na for today magdudulot pa rin ito ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa may Kalayaan Islands. Samantala patuloy yung pag-iral ng ating amihan bagamat humina or nag-weekend yung epekto nito na kung saan itong area na lamang ng extreme northern Luzon yung naapektuhan ng nasabing weather system. Ito namang shearline o yung convergence ng mainit at malamig na hangin ay umiiral pa rin dito sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. For Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa magpapatuloy, itong generally maaliwala sa panahon, nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng shearline o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin, asahan natin for the next 24 hours ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, mga kaulapan at pag-ulan dito sa may area ng Cagayan at Apayao. Dahil naman sa epekto ng amihan, bagamat humina nga ito, ay makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ambon dito sa area ng Batanes. Ngayon, for Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, dahil sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, magpapatuloy itong generally fair weather conditions, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin ang mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa epekto ng trough extension ni Bagyong Verbena na nasa labas ng ating PAR, asahan natin ngayong araw yung mataas na tsansa pa rin ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. For the rest of Palawan as well as buong Visayas at buong Mindanao, magpapatuloy itong magandang panahon ngayong araw, generally fair weather, pero magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan yung ating localized thunderstorm, especially sa hapon o sa gabi. So maximum temperature forecast natin for Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 32 degrees sa Puerto Princesa, 32 degrees sa Iloilo at Cebu, at 33 degrees Celsius sa may Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 33 degrees naman sa Davao at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Palawan, dahil posible pa rin tayong makaranas dito ng katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so sa kasalukuyan wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Bukas, araw ng Lunes, inasahan natin yung patuloy na paghina ng ating amihan at aatras ito or tataas yung epekto nito northward, na kung saan ay hindi na ito iiral sa ating bansa, pero yung shearline, especially dito sa bahagi ng Batanes, so yung shearline ng convergence ng ating mainit at malamig na hangin, posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan over that area. So sa nalalabing bahagi ng ating bansa, malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally fair weather na kung saan ay magtatagal ito hanggang sa araw ng Martes. Pero by Wednesday, araw ng Miyerkules, inasahan natin yung muling paglakas o yung pagbugso ng ating northeast monsoon na kung saan makakaapekto ito sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. So by Wednesday, asahan natin dahil sa kaakibat na paglakas ng ating amihan, mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ng ating inaasahan dito sa may Cagayan Valley at sa Cordillera. So inaasahan natin as early as Tuesday afternoon or Tuesday evening, posible na tayong mag-issue ng gale warning in anticipation sa mga matataas na alon na posibleng idulot nitong pagbugso ng northeast monsoon o yung hanging amihan.
Pagsapit naman ng Thursday, sa araw ng Thursday, inasahan natin yung patuloy na paglakas ng ating amihan. So, na kung saan, malaking bahagi na ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas yung maapektuhan nito. So, dahil sa epekto ng malakas na amihan as well as yung shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, eastern sections ng Luzon at Visayas sa araw ng Thursday makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So dahil sa amihan, asahan natin yung mga pag-ulan, especially sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at sa Quezon. Samantala, ito ng mga Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa epekto ng shear line, yung mga pag-ulan ay mararanasan rin natin over these areas. So sa mga lugar ko po hindi nabanggit, especially sa malaking bahagi ng Mindanao, itong western and central portions ng Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, for the next 3 to 5 days, magpapatuloy itong generally fair weather. Posible maalinsangang panahon hanggang sa araw ng Martes. Pero for Wednesday and Thursday, dahil inaasahan nga natin yung pagbukso ng amihan, posibleng bumaba yung ating temperatura, especially sa madaling araw sa areas ng Luzon at itong western sections ng Visayas. Pero magdala pa rin po tayo ng payong dahil nandiyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 6:05 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 5:25 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, ating mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Darno Villabilog Ulat.